Quarter Mother Tongue 1 Week 7, Pagsulat ng Parirala at Pangungusap. Layunin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makuunawaan mo ang kahulugan ng parirala at pangungusap. Makikilala ang bahagi ng parirala at pangungusap at matutukoy ang mga halimbawa ng parirala at pangungusap. Basahin ang lipon ng mga salita. Hanay A. Ang kama. Sa tabing ilog. Noong linggo. Hanay B. Ang kama ay malambot. Masarap mag-picnic sa tabing ilog. Noong linggo ang kanyang kaarawan. Ano ang napansin nyo sa unang letra ng salita sa Hanay A? Ang mga ito ay nagsisimula sa maliit na letra. Ano naman ang napansin nyo sa unang letra ng mga salita sa Hanay B? Ang mga ito ay nagsisimula sa malaking letra. Gumamit ba ng bantas sa Hanay A? Hindi po. Gumamit ba ng bantas sa Hanay B? Opo. Kung mayroon itong bantas, ano ang ginamit? Gumamit po ito ng bantas na tuldok. Nagpapakita ba ng kumpletong mensahe ang pangkat ng mga salita sa Hanay A? Hindi po. Nagpapakita ba ng kumpletong mensahe ang pangkat ng mga salita sa Hanay B? Opo. Sa inyong palagay, ano ang tawag sa pangkat ng mga salita sa Hanay A? Ano naman sa inyong palagay ang tawag sa pangkat ng mga salita sa Hanay B? Ang pangkat ng mga salita sa Hanay B ay tinatawag na pangungusap. Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong mensahe. Nagsisimula ito sa malaking titik, may tamang baybay ng salita at may wastong bantas sa huli. Ang lipon ng mga salita sa Hanay A ay tinatawag na parirala. Ito ay lipon ng mga salita na hindi nagpapahayag ng buong mensahe. Nagsisimula ito sa maliit na titik at walang bantas sa huli. Unang gawain, isulat ang P kung parirala ang lipon ng mga salita at PG kung pangungusap. Number 1, si Lara ay isang magandang dilag. PG. Number 2, mga kalahok sa patimpalak. P. Parirala. Number 3, malinis ang silid-aklatan. PG. Pangungusap. Number 4, maayos ang mga kagamitan ni Lino. PG. Pangungusap. Number 5, masamang magalit. P. Parirala. Ang pangungusap ay may dalawang bahagi, ang simuno at panaguri. Ang simuno ay tumutukoy sa pinag-uusapan sa pangungusap. Maaari itong ngalan ng tao, pook, pangyayari, hayop at iba pa. Halimbawa, si Lita ay nag-aaral ng mabuti. Si Lita ang simuno sa pangungusap dahil ito ay ngalan ng tao. Ang panaguri ay bahagi ng pangungusap na nagsasabi tungkol sa simuno. Halimbawa, si Lita ay nag-aaral ng mabuti. Ay nag-aaral ng mabuti ang panaguri sa pangungusap dahil ito ang tumutukoy sa katangian o ginagawa ni Lita.
Basahin natin ang mga pangungusap at tukuyin ang simuno at panaguri nito. Number 1. Si Jaime ay matangkad. Si Jaime ang simuno sa pangungusap. Ito ay ngalan ng tao. Ay matangkad ang panaguri. Number 2. Ang libro ay makapal. Ang libro, ang simuno, dahil ito ay ngalan ng bagay, ay makapal ang panaguri. Number 3, mabigat ang bato. Ang bato, ang simuno, ito ay ngalan ng bagay. Mabigat ang panaguri. Huling gawain, isulat ang S kung ang nakasalungguhit na salita ay simuno at P kung panaguri. Number 1, si Romy ay masunuring bata. Si Romy ay nakasalungguhit. Ito po ba ay simuno o panaguri? Ito ay S, simuno, dahil ito ay ngalan ng tao. Number 2, pupunta kami sa Maynila. Sa Maynila ay nakasalungguhit. Ito po ba ay S, simuno, or P, panaguri? Ito ay S, simuno, dahil ito ay ngalan ng lugar. Number 3, makulay ang mga bulaklak. Ang salitang makulay ay nakasalungguhit. Ito ay panaguri. Number 4, ang pagong ay mabagal kumilos. Ang mga salitang mabagal kumilos ay nakasalungguhit. Ito ay P, panaguri. Number 5, magalang si Maya. Si Maya ay nakasalungguhit at ito ay S, simuno.